Kabanata 6821. Itinuon ni Harvey ang kanyang mga mata bago bumantong hininga. Ibig sabihin may utang din ako sa kanya. Oo, sagot ni Ethan na may mabigat na puso. Sige, dahil may utang ako sa kanya, at gayon din ang buong bansa, sasali ako. Kapag natapos na ang pinagsamang paglilitis na ito, papasok ako sa Grand City at aalamin ang katotohanan para sa kapakanan niya. Matapos marinig yun ay napapikit si Ethan at naawang tumingin kay Lani at sa iba pa. Ang mga nag-frame kay Harvey ay malapit nang matikman ang kanilang sariling gamot. Naniniwala si Ethan na kapag nakapasok na si Harvey sa Grand City, lahat ng 7 pamilya ay hindi na makakapagpahinga ng maayos kailanman. Hindi alam ng iba kung ano ang tumatakbo sa isip ni Harvey. Pero nang makita nilang sumulpot si Jeffrey, at nakangiting sinalubong siya ni Samuel. Para naman kay Lani, Clarion, at sa iba pa, lahat sila ay nakahinga ng maluwag, na para bang sa wakas ay nakita na nila ang kanilang Mesiyas. Alas 5 ng umaga. Ito ang panahon kung kailan ang mga tao ay nakakatulog ng pinakamadali at pinakamadaling kapitan sa psikolohikal. Opisyal na nagsimula ang pinagsamang pagliliti sa underground court sa ilalim ng Forbidden Wasteland. Ang isa pang bahagi ng korte ay napakaliwanag. Ang ginto, kilak, at tansong gilatin ay nalinas na at na-brush, at tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Umupo na ang lahat sa kanya-kanyang pwesto. Ang nasa taas ay sina Jeffrey at Samuel. Tapos, si Lexi, Jesse, Specter, at iba pa. Para naman kay Lani at sa iba pa, wala man lang silang karapatang maupo. Samantala, muling humarap sa korte si Harvey. Gayunpaman, hindi siya mapakali tungkol sa uri ng palabas na kanilang inilalagay. Kung ito man ay ang galit ng mga nasa Grand City, ang mahinang ngiti ni Samuel, ang pagiging maalalahanin ni Jeffrey, o ang mga titig ni Jesse at Specter. Walang pakialam si Harvey kaya kinaladkad niya ang isang upuan at umupo. Pagkatapos, sinenyasan niya si Mandy na kumuha ng upuan at umupo sa likuran niya. Pagkatapos ng ilang simpleng paggamot, halos nabawi na ni Mandy ang kanyang lakas. Hindi siya tumanggi nang yayain siya ni Harvey na maupo. Iyon ay dahil alam niya na sila ay mabubuhay o mamamatay ng magkasama. Nang sumagi sa isip ni Mandy ang kaisipang iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Hindi man sila nakakapag-overnight together, it was kind of romantic to be able to die together, di ba? Habang nanunood ang lahat, ipinakita ni Lani ang mga patakaran ng pinagsamang paglilitis. Ang lahat ay isasagawa ayon sa mga batas ng bansa H, ngunit ang Grand City ang mamumuno sa paglilitis. Ang 4 na haligi ay magsisilbing hukom. Pinahintulutan silang tanungin ang anumang bahagi na pinaniniwalaan nilang hindi malinaw o hindi makatwiran. Ang paglilitis ay nakastream din, kaya ang 4 pillars at ang mga nakatataas sa Grand City ay maaaring obserbahan ito mula sa malayo. Sa madaling salita, ito ay patas, makatarungan, at bukas hanggat maaari. Magiging mahirap para sa isang maling paniniwala na mangyari. Correct. Sa oras na ito, bumukas ang isang pinto, at lumitaw ang 3 nakamaskara. Hayaan mo kaming magpakilala, ako si Yamaroja. Ang dalawang ito ay sina Justicia at Anubis, sabi ng lalaking nakasuot ng maskara ni Yamaroja. Kami ay mga miyembro na pinili mula sa loob ng dibisyon ng pagpapatupad ng Grand City. Walang nakakaalam kung sino kami. Pagkatapos makumpleto ang paglilitis, aalis kami. Kami ay sumusumpa sa martial path. Hindi namin babaluktutin ang batas. Wala kaming ibang layunin. Curious na napatingin si Harvey sa kanilang 3. Maging sina Yamaroja, Anubis, at Justicia ay naririto. Anong mga uri ng sorpresa ang inihanda ng Grand City para sa kanya? Mabuti, dahil walang pagtutol, sisimulan natin ang paglilitis, sabi ni Yamaroja habang nakatingin kay Mandy. Mandy, ikaw ang operator ng underground fighting arena, hindi ba? Oo, sabi ni Mandy habang tinatango ang kanyang ulo. To be exact, ang 9th branch ang nagpapatakbo ng ring. Mabuti. Pagkatapos, kapag dinala ni Durandal ang kanyang mga tauhan sa iyong underground fighting arena at nanalo ng daan-daang milyon,
Iyon ba ang dahilan kung bakit napopoot ka sa kanya? Tanong ni Justicia na may lamig sa mga mata. Totoo iyon sa simula pa lang, paliwanag ni Mandy. Siguro alam mo na may malaking isyo ang 9th branch tungkol sa cash flow namin, and we have been dependent on the underground fighting arena. Noong umpisa, kapag nanalo si Durandal ng napakaraming pera at na-provoke ang mga bisita namin laban sa amin, syempre, naasar ako sa kanya. Gayunpaman, dumating si Harvey at tinulungan kami ng maglaon. Hindi lang nawala sa kanya ni Harvey ang lahat ng perang napanalo niya dati, at ang ilan pa. Nalutas niya ang isyu ng cash flow namin dahil doon. Pinutol pa ni Harvey ang braso ni Durandal. Kaya nawala lahat ng galit ko sa kanya. Pagkatapos, nagtanong si Anubis, mahal na mahal ka ni Harvey. Hindi lang gusto ni Durandal na kunin ang 9th branch, kundi gusto ka rin niya. Kaya naman sinabi mo kay Harvey ang lahat, na umaasang dadalhin niya ito para kay Durandal sa ngalan mo. Kaya naman pumunta si Harvey sa ospital kung saan nanunuluyan si Durandal ng gabi at pinatay siya. Tama ba iyon? Paliwanag ni Mandy, I never asked Harvey to do such thing. Harvey is also not like that. Gayunpaman, ang totoo ay nagpakita nga si Harvey noong gabing iyon sa ospital at pinatay si Durandal. Kung hindi mo ito inutusan, nangangahulugan din ito na wala itong kinalaman sa iyo. Kung ito ay walang kinalaman sa iyo, ibig sabihin ay hindi ikaw ang utak. Ipinahihiwatig mo ba na si Harvey ang mastermind? Mabilis na umiling si Mandy. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pareho kaming hindi gagawa ng ganito ni Harvey. Kami. Naiintindihan. Tapusin natin ito dito. Susunod, panoorin natin ang clip na ito. Sumingit si Yamaraja habang winuwagayway ang kanyang kamay, na pinatigil ang paliwanag ni Mandy. Maya-maya, dahan-dahang bumaba ang isang higanting screen mula sa tuktok ng court. Pagkatapos, may lumabas na video clip sa screen. Ipinakita nito na may pumasok sa ICU at inalis ang tubo ni Durandal para tumigil siya sa paghinga. Sa huling bahagi, iniangat pa ng taong gumawa niya ng kanyang ulo sa camera, para malinaw na makuha ng camera ang kanyang mukha. Halatang si Harvey yun. Hiniling namin ang nangungunang koponan sa bansa na gawin ang kanilang pagsusuri sa clip na ito. Walang palatandaan na ito ay pinakialaman, sabi ni Yamaraja habang ikinakaway niya ang kanyang mga kamay at isang stack ng mga dokumento ang inilagay sa harap nila. Ibig sabihin, lahat ng nasa clip ay nangyari noong gabing iyon. Paano mo ito ipaliliwanag? Kinilig si Mandy dahil napagtanto niyang kamukhang kamukha ni Harvey ang nasa loob ng video, at maging ito man ay figure o mukha. Kung kailangan niyang mag-nitpick, ang taong ito ay walang kakulitan ni Harvey. Ang problema ay ang disposisyon ng isang tao ay maaaring magkaila. Kahit na pinili niya ito, hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya. Tututol ako, sabi ni Harvey habang kalmadong itinaas ang kanyang kamay. Kung ang video na ito ay ebidensya, mayroon akong isang video clip na nagpapakita na ako ay nasa aking ari-arian sa Walsing ng buong gabi. Maliban kung maaari kong e-duplicate ang aking sarili, kung hindi, paano ko siya mapapatay? Pagkatapos ay kinuha ni Harvey ang kanyang mobile, ikinonekta ito sa sistema ng korte, at nag-play ng video. Sa video, nagbabasa siya ng libro o umiinom sa kanyang tasa. Ang orasan at lahat ng nasa likod niya ay maaaring patunayan ang kanyang kinaroroonan sa oras na iyon. Mayroon din akong mga dokumento mula sa mga kagalang-galang na institusyon ng bansa na maaaring patunayan ang oras, lokasyon, at petsa. Maaari din nilang patunayan na ang aking clip ay hindi na-edit. Ito ang aking alibay. Kung sasabihin mo na ang iyong video ay maaaring patunayan na ako ang may kasalanan, kung gayon ang aking video ay maaaring pabulaanan iyon. Hindi napigilan ni Lani na sumigaw, tumigil ka sa pagsisinungaling, Harvey. Ikaw ang nasa video. Hindi ibig sabihin na bobo tayo lahat dito, kalmadong argumento ni Harvey. Kung talagang papatayin ko si Durandal, ang unang bagay na gagawin ko ay alisin ang mga security camera. Kahit na hindi ko gagawin, dapat akong magsuot ng maskara, tama. Hindi lang ako naghanda ng kahit ano,
Ngunit ipinakita ko pa ang aking mukha bago umalis upang makuha ng kamera ang aking mukha. Sino ang gagawa ng isang katangahan na tulad nito? Tumigil sandali si Lani, at nagtanong, kung gayon, paano mo maipapaliwanag ang taong nasa loob ng video? Kalmadong sinabi ni Harvey, lahat tayo ay mula sa panig na ito ng mundo, kaya lahat tayo ay may ideya kung paano. Kalimutan ang popular na opsyon sa plastic surgery na mayroon tayo sa modernong panahon. Ang ilan sa mga diskarte sa pagbabalat kayo mula sa panig na ito ay madaling gumawa ng hitsura ng isang tao, tama. Ito ba ang iyong ebidensya? Bobo ka ba talaga? Kinikit ni Lani ang kanyang mga mata at may gustong sabihin pa, ngunit ikinaway ni Yamaraja ang kanyang kamay at sinabing, sige, tama na. Dahil ang magkabilang panig ay nagbigay ng kanilang mga dahilan at ebidensya, maaari kaming sumang-ayon na ang video na ito ay hindi maaaring gamitin bilang ganap na ebidensya. Gayunpaman, bilang karagdagan sa ebidensya, mayroon din kaming mga saksi. Pagkatapos, pinalakpak ni Yamaraja ang kanyang kamay at pinalabas ang mga taong kamukha ni Harvey at nakasuot ng kaparehong damit noong lumabas si Harvey. Lahat sila ay nakasuot ng maskara, na nagpapakita ng kanilang mga mata. Bagamat may ilang pagkakaiba, magkamukha sila. Pagkatapos, hiniling ni Yamaraja kay Harvey na magsuot ng maskara at sinabing, Mr. Harvey. Maliban sa ebidensya, ang pinakanakakapahamak na bahagi ay mayroon tayong saksi. Isang nurse na dumaan sa lahat ng background check namin. Base sa kanyang testimonya, nakita kanya habang nakasuot ng face mask. She asked you to register after removal your face mask before you allowed to visit the patient. Bago umalis, gusto mo pa nga ang kanyang mobile number. Kaya naman nagkaroon siya ng malalim na impression sa iyo. Mula ngayon, hahayaan namin siyang kilalanin ka at tingnan kung talagang matukoy ka niya. Ayos lang ba iyon? Gawin mo ang gusto mo, kibat balikat ni Harvey. Ano ang dapat kong gawin? Just stand there and don't do anything special. Pumila ka sa iba pa kasama nila. Siyempre, you can choose where to stand. Once you are ready, we can ask the nurse to enter. Tinapik ni Harvey ang kamay ni Mandy, at mahinahon siyang tumayo sa harap ng linya. Mabilis na ikinaway ni Yamaraja ang kanyang kamay, at isang ordinaryong babae ang pinapasok sa loob. She looked like she was around 23 or 24. Parang hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki, kaya medyo namutla ang mukha niya at puno ng takot. Naging malumanay ang boses ni Yamaraja nang kausapin niya ang nurse, huwag kang matakot. Hiniling namin sa iyo na ibunyag kung sino ang mamamatay tao noong gabing iyon. Sundin mo lang ang iyong puso. Kapag natapos na ito, gagawin namin ang aming ipinangako. Tutulungan namin ang iyong pamilya na lumipat sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa iyo at bibigyan ka ng sapat na pera upang mabuhay ng mapayapa sa natitirang bahagi ng iyong mga araw. Huminga ng malalim ang babae at mabilis na tumango pagkatapos niyang marinig iyon. Pagkatapos, humakbang siya ng ilang hakbang sa harapan at pinagmasdan ng mabuti ang 6 na nakamaskara na mga figure na magkamukha. Matapos tingnan ng lahat ay mabilis na bumantong hininga si Harvey. Then, she lightly said, I think it's him. Dahil noong gabing iyon, nang kausapin niya ako, tumingin din siya sa akin ng napakakol na mga mata. Para pa rin silang tubig, at wala akong maramdamang kahit ano. Nang marinig ang testimonya ng babae, lahat ng mata ay napunta kay Harvey. Pagkatapos, malamig na nagtanong si Yamaraja, Harvey, paano mo ito ipapaliwanag? Ngumiti si Harvey at tinanggal ang maskara niya, saka umupo ulit. Sigurado ka bang ako ang taong nakilala mo? Tumango ang babae. Ikaw, nakuha mo pa ang numero ng telepono ko sa akin. Sinigawan mo pa ako nang ayaw kong ibigay ang numero ko. At, biglang umindayog ang babae. Pagkatapos, napahawak siya sa kanyang ulo at napasigaw. Namutla ang mukha niya, na parang may nagmamay-ari sa kanya nang bumagsak siya sa lupa at patuloy na kumikibot. Napatingin dito si Lexi at ang iba pang nakakunot ang noo. Mabilis na humakbang si Blade at ang iba pa na gustong tulungan siyang makatayo.
Nang makita ni Harvey ang nangyari ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sumugod siya. Huwag mo siyang galawin. Naapektuhan siya ng soul transference technique. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Gusto kong kuhaan siya ng dugo. Mabilis. O siya ay mamamatay. Si Neve, na nasa hindi kalayuan, ay likas na nagsabi, sinisikap mo siyang patahimikin. Pinigilan din ni Blade si Harvey with a dark expression. Kung namatay siya dahil sinusubukan ko siyang gamutin, tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Bilasan mo, bigyan mo ako ng talam. Kahit isang punyal ay magagawa. O siya ay talagang mamamatay. Blade, huwag mo siyang pansinin. Sabi ni Neve habang nagngangalit ang mga ngipin. Sinusubukan lang niyang gumawa ng dahilan. Kung papatayin niya ang nurse, hindi na natin malalaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng fiancé ko. Malamig na sinabi ni Jessie, naniniwala akong hindi gagawa ng anumang pagpatay si Harvey at patahimikin siya sa harap ng lahat. Hindi pa banggitin na sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa kanya, malalaman nito na siya ang mamamatay tao. Ano ang kinatatakutan mo? Malamig na sagot ni Lexi, hayaan mo siya. Kung namatay siya habang ginagamot siya, hindi na natin kailangang dumaan sa paglilitis na ito. Mabibigay natin agad sa kanya ang hatol na guilty. Ang iba naman ay mukhang kalmado. Martial arts elite sila, kaya syempre, nakikita nilang may mali sa babae. Gayunpaman, upang matukoy kung ito ba talaga ang soul transference technique, gaya ng sinabi ni Harvey, kakailanganin nilang mag-obserba pa ng kaunti. Nag-alinlangan si Yamaroja at ang iba pa. Sa puntong ito, si Jeffrey, na hindi pa nagsasalita, ay mahinahong nagsabi, hayaan siyang iligtas siya. Ang saksi ay nagbigay pa lamang ng kalahati ng kanyang patutuo. Gusto pa rin naming makinig sa iba. Sa sinabing iyon ni Jeffrey, hindi na nang ahas ang iba pang taga Grand City na pigilan si Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6825. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at agad na sumugod sa gilid ng babae at agad na kinagat ang daliri, at itinulo ang isang patak ng dugo sa kanyang noo. Matapos gawin iyon ni Harvey, tila bumuti ng bahagya ang kalagayan ng babae, at tumigil din siya sa panginginig. Nasaan ang kutsilyo? Tanong ulit ni Harvey. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ibinigay ni Blade kay Harvey ang longsword na mayroon siya. Hinawakan ni Harvey ang longsword at saka hiniwa ang kanyang mga palad, at ang mga talampakan, at pagkatapos ang kanyang likod. Sa una, hindi naniniwala si Lani at ang iba pa na magiging epektibo ang mga aksyon ni Harvey. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon napansin nila na habang ginagawa ni Harvey ang bawat aksyon, ang pagkibot ng babae ay naging mahina at mas madalas. At pagkatapos, sa sandaling hiwain ni Harvey ang noo ng babae, isang anteng-anteng ang agad na lumipad palabas mula sa loob. Tila may sariling isip ang anteng-anteng at agad na inatake si Harvey. Gayunpaman, nang maabot nito ang noo ni Harvey, agad na sinaksak ni Harvey ang anteng-anteng gamit ang dulo ng espada sa lupa. Klang! Sa oras na ito, nakita ng lahat kung ano ito. Ang anteng-anteng ay hugis tao, at ito ay natatakpan ng mga itim na linya. Ang bawat isa sa mga individual na itim na linya ay mukhang lubhang nakakatakot sa kanilang sarili. Ang lahat ng mga tao sa kanilang paligid ay likas na umatras. Ang soul transference technique ng Island Nation. Humingi ng glass jar si Harvey. Pagkatapos, inilagay niya ang anteng-anteng sa garapon at ginamit ang isang patak ng kanyang dugo upang isara ang bote. Pagkatapos, tumayo siya. Lahat ng ginawa ko sa kanya ay some surface injury. Wala akong ginawang malalim. Kunin niyo siya ng mga bendahe, at pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang cross-examination. Kung para saan ang soul transference technique, naniniwala akong hindi ko kailangang ipaliwanag ito, tama. Walang ibang nagsalita, ngunit ngumisi si Samuel at sinabing, Harvey, naniniwala akong dapat nating ipaliwanag kung ano ito. Ang Island Nation Soul Transference Technique ay isa sa mga ipinagbabawal na pamamaraan.
Ang anteng-anteng ay maaaring itanim sa isang target, at pagkatapos ay makokontrol ng isa ang target na parang papot mula sa malayo. Nangangahulugan ito na ang NARS na ito ay nahulog na sa ilalim ng kontrol ng iba matagal na ang nakalipas. At lahat ng sinabi niya ay walang kabuluhan. Kailangan nating kunin ang kanyang patutuo muli. Nagdilim ang ekspresyon ni Lani at ng iba. Habang walang sinuman mula sa Grand City ang gumamit ng katulad ng soul transference technique, ang nurse ang kanilang trump card. Ngunit ngayon, ang anteng-anteng ay nakuha mula sa katawan ng NARS sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa hitsura nito, ang katayuan ng Grand City ay mabilis na nalinas ang mga sugat ng nurse. Ang lalaking nakasuot ng Yamaraja mask ay bahagyang nag-alinlangan at nagtanong, "Kailangan mo ba ng pahinga?" "Hindi na kailangang magpahinga. Sasabihin ko sa iyo ang lahat," biglang sabi nung nurse. "Lahat ng sinabi ko noon ay hindi ito ang gusto kong sabihin. Ngunit may isa pang boses sa aking isipan na patuloy na humihingi sa akin kung ano ang sasabihin at kung ano ang gagawin. Hindi ko mapigilan. Ang totoo ay habang nagtatrabaho ako sa buong gabi, wala akong nakitang pumasok o lumabas ng ICU. At isa lang ang daanan sa ICU. Kung talagang may pumatay kay Mr. Durandal noong mga panahong iyon, dapat ay nasa loob siya ng ICU sa lahat ng oras na iyon at hindi kailanman umalis." Pagkatapos, tumayo ang nurse at humingi ng tawad kay Harvey. "I'm so sorry, Mr. Harvey. I'm so sorry for cause all this." Natahimik ang buong court matapos nilang marinig ang paghingi ng tawad ng nurse. Ang ebidensya ay naging walang silbi, at ang saksi ay naging ganap na walang halaga. Paano nila itutuloy ang kasong ito? Biglang nagtanong si Samuel. Ang soul transference technique ay hindi isang bagay na madaling gamitin. Kailangang personal kang pakainin ng caster nito bilang isang medium. Pag-isipang mabuti kung may nagpakain sa iyo ng isang bagay noong mga nakaraang araw. Pinag-isipan ito ng nurse saglit bago sinabing, "Hindi, nag-iingat ako sa aking personal na kalinisan, kaya hindi ako kumakain ng anumang ibinibigay sa akin ng sinuman." Ngunit noong araw na na-admit si Durandal sa ospital, dumaan siya at sinabing medyo namumutla ako. Sinabihan pa niya akong magpahinga ng mabuti, at nagbukas ng isang kahon ng tsokolate at pinalamanan ng isa sa aking bibig. Pero nang makita ko na siya ay maganda at malinis. Pagkatapos ng panahong iyon, tila may ibang boses na sa aking isipan. Agad na napalingon ang lahat kay Lani nang marinig ang sinabi ng nurse. Nang inag si Lani at likas na sumigaw, "Itigil mo ang iyong mga kasinungalingan ngayon. Wala akong ipinakain sa'yo." "Katahimikan," sabi ni Samuel na may madilim na ekspresyon. "Hayaan mo siyang matapos." Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag, "Huwag kang mag-alala, miss. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang buong katotohanan na alam mo. Masisiguro ko ang buhay mo at ng iyong pamilya gamit ang buhay ko. Puprotektahan kita. Hindi ko hahayaang magkaroon ng anumang pinsala sa iyo o sa iyong pamilya. Anumang kondisyon na sinasang-ayunan nila. Kung gugustuhin mo, maaaring ang lungmen ang tutupad niyan para sa iyo." Natigilan si Lani, Clarion, at ang iba pa nang marinig nila ang sinasabi ni Samuel. Sa isang taong kasing lakas niya rito, magkakaproblema sila. Kakaiba ang ekspresyon ni Neve. She shifted her eyes between Harvey and Lani, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Si Jeffrey naman ay nanatiling kalmado na para bang hindi siya kasali dito sa simula pa lang. Medyo nanginginig ang nurse bago nagpatuloy, "Hindi ko alam ang iba, pero masisiguro ko sa iyo na nangyari nga ang bahagi ng tsokolate. Ang nurse station ko ay minomonitor ng security camera 24/7. Maaari kang magpadala ng mag-iimbestiga. May nagtanggal na sana nito ngayon," mahinahong sabi ni Samuel. Ngumuso si Lexi. "Hindi naman. Bagamat maaaring mag-ingat ang isang tao, baka hindi ganoon kadetalyado ang isang tao. Hindi pa banggitin kung may nakita kaming nawawalang mga bahagi ng video, maaari itong patunayan sa hindi direktang paraan na totoo ang lahat ng sinabi ng nurse." "Makes sense. We'll investigate it, then," nakangiting sabi ni Samuel. Sa oras na ito, ngumiti si Jessie at sinabing,
Ang Dragon Cell ang pinaka-propesyonal pagdating sa pag-iimbestiga sa isang bagay na tulad nito. Bigyan kami ng kalahating oras, at malalaman namin ang lahat. Kahit na may nag-delete ng mga record, hanggat hindi inilipat ang hard drive, maaaring mabawi ang ilang data. Sa mga salita ni Jesse, nagsimulang mag-alinlangan si Lani at ang iba pa. Sa totoo lang, kahit na mayroong anumang aktwal na patunay, sa sandaling umabot na sa puntong ito, halos tiyak na pinakain ni Lani ang nurse ng tsokolate. Kung ito ay upang magamit niya ang soul transference technique sa nurse, gayunpaman. Mangangailangan iyon ng mas detalyadong investigasyon. Hindi nagtagal, nahanap ng mga tauhan ng Dragon Cell ang recording ng security camera. Nung ang pag-record ay ilagay sa screen, ang lahat ay nagpasya. Bagamat hindi nila lubos na matiyak na si Lani ang nagtanim ng anting-anting ng soul transference technique sa nurse, maaari nitong patunayan na hindi nagsisinungaling ang nurse. Kung iyon ang kaso, walang kinalaman si Harvey sa kanila kung nagpasya silang ipagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Durandal o magpatuloy sa ibang paraan na gusto nila. Ipagpalagay ko na ang kaso ay maaaring ituring na maayos sa ngayon, tama. Biglang tanong ni Samuel. Dahan-daang itinaas ni Jeffrey ang ulo ng walang sabi-sabi at saglit na tumingin kay Harvey. Pagkatapos, sinabi niya, sa ngayon, oo. Kung paano magpapatuloy ang pagsisiyasat na ito pagkatapos nito. Iyan ay nakasalalay sa Grand City mismo. At saka, gusto kong humingi ng paumanhin kay Mr. Harvey sa ngalan ng Grand City. Ang nangyari sa ngayon ay kasalanan namin. Hindi sinasadyang tumawag si Neve, Lolo. Habang napatunayang inosente si Harvey, nawala ng braso si Durandal dahil sa kanya. Paano na lang magsosorry si Jeffrey kay Harvey ng ganoon? Tiningnan ni Jeffrey si Neve at dahan-daw ang sinabing, dapat kayang ibahin ng mga bata mula sa panig na ito ng mundo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dahil hindi pinatay ni Mr. Harvey si Durandal, syempre kasalanan natin ng magdulot ng kaguluhan si Durandal. May dalawang dahilan kung bakit kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Unang-una, ito ay dahil mali ang pagbibintang natin sa kanya. Pangalawa, dahil kayo ni Durandal ang nagsimula ng lahat ng ito. Kaya naman kailangan kong humingi ulit ng tawad kay Mr. Harvey. I'm sorry. Pagkatapos nun, tumayo si Jeffrey habang nanginginig at bahagyang yumuko kay Harvey. Nagulat si Jesse at ang iba pa, at mabilis silang tumayo para tulungan si Jeffrey na patatagin ang sarili, na pinipigilan siyang yumuko. Hindi mo magagawa ito, Mr. Jeffrey. Hindi mo ito kasalanan. Hindi mo kailangang gawin ito. Tumayo din si Harvey at sinabing, "You're too serious, sir. I didn't take all of these too seriously. Please don't say anything about apologizing again. This is over." Nang marinig niya ang sasabihin ni Harvey, hindi na nagpumilit si Jeffrey. Tumango lang siya. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyong awa. Biglang ngumiti si Samuel. Tama, tapos na ang paghingi ng tawad. Ngayon, oras na para bumalik sa negosyo. Lani, may gusto ka bang ipaliwanag? Kung sa tingin mo ay na-frame ka, o kung maling inakusahan ka ng nurse na ito, o kung mayroon kang anumang iba pang ebidensya. Oras na para ipakita ang mga ito. Lahat tayo ay nandito pa rin, kaya madali tayong pumunta para sa isa pang pinagsamang paglilitis. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lani matapos marinig ang sinabi ni Samuel. Sa huli, bumantong hininga siya at dahan-daang tumayo. Tiningnan niya ng malalim si Harvey at sinabing, wala na akong madadagdag. Inaamin ko. Ako ang nagtanim ng anteng-anteng para sa soul transference technique sa kanya. Kung paano ko ito ginawa at kung ano-ano pa ang ginawa ko, isusulat ko ito sa pag-amin ko sa kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nag-abuso sa kapangyarihan ko para sa personal na kapakanan. Hindi ko ginawa na ang lahat ng tao ay nanloloko sa lungsod. Naningkit ang mga mata ng lahat sa court nang marinig nila si Lani na walang pag-aalinlangan. Normally speaking, ang isang malakas na tulad niya ay hindi madaling umamin dito nang hindi naghihintay hanggang sa huling sandali at ganap na patunay ng krimen. Gayunpaman, naging kainahinala sila nang madali niyang aminin ang kanyang mga krimen.
Napangiti ng mapait si Lani nang mapagtantong lahat ay naghinala sa kung gaano siya kabilis umamin sa krimen. Nandito rin si Mr. Jeffrey from Grand City. What's the point of me saying anything that's so pointless? Ano pa ba ang mapapala ko kung hindi mapahiya pa ang Grand City? I admit, Durandal's death made me furious. He was my best friend. Pareho kaming lumaki at may malalim kaming relasyon. Nagalit ako, at naniwala din ako na may kinalaman ito kay Harvey. Nang makita ko ang ebidensya, naramdaman ko rin na ito ay medyo peke, ngunit ginamit ko pa rin ang soul transference technique na nakuha ko mula sa Island Nation noon sa Nars na iyon. Ang layunin ko ay mamatay si Harvey kasama si Durandal. Sa kasamaang palad, hindi ko inaasahan na ang bersyon ng pamamaraang ito ay na-expose ko sa oras na iyon. Kung hindi, ang papatayin ay si Harvey. May emosyon ng pangungulila sa magandang mukha ni Lani. Sa pagkakataong ito, ako ang may kasalanan. Nagdala ako ng kahihiyan sa Forbidden Wasteland at Grand City. I'm willing to bear all responsibility for this. I won't say anything if you want to kill me. I won't have any regrets even if you asked me to kamitang. As long as we can end this right here. Nang sabihin ni Lani ang mga salitang iyon, may bakas ng kalungkutan sa kanyang lakas. Tumingin si Harvey sa kanya nang walang pakialam. Dahil sa kanyang saloobin at patutuo, gusto ng iba na maniwala sa kanya. Maliwanag, ang kanyang patutuo ay umaangkop sa kung paano umunlad ang mga bagay at sa benepisyo ng lahat. Nakuha ng Four Pillars ang kanilang mga sagot. Nakuha ni Harvey ang sagot niya. At nakuha din ng Grand City ang kanilang mga sagot. Sa huli, ang tanging dapat isakripisyo ay ang kanyang sarili. Nakikita ni Harvey sa mga mata ni Lani na natanggap na niya kung gaano kalungkot ang kanyang kapalaran. Nasasabi na niya ang direksyon ng kanyang kapalaran, at nakaramdam siya ng panghihinayang at kawalan ng magawa tungkol dito. Sumuko na siya sa kanyang kapalaran. Lani, buti naman at willing kang umamin sa mga krimen mo. You're save everyone's time, biglang sabi ni Spectre. Siya ay tahimik sa buong paglilitis. Kahit ano pa ang sabihin mo, ikaw ang taong namamahala sa Grand City's Forbidden Wasteland. Kapag ginawa mo ang lahat ng ito, sinasabi mo ba sa amin na hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng Grand City at Forbidden Wasteland? Ang ginawa mo ay hindi lamang nagpahiya sa Grand City, ngunit pinahiya mo rin ang mga batas at tuntunin ng ating bansa. Kung may nangyaring mali, at ang isang taong kasing halaga ni Mr. Harvey ay dapat nagagawa nito, ngunit kahit na ang Grand City ay dapat ding sisihin ang kasalanang iyon. Huminga ng malalim si Jessie. Tama, ang higit na nakakatakot sa ating bansa ay kung paano nilalamon ng sarili nilang kadiliman ang mga tagapagpatupad ng batas, ginagamit ang mga batas at tuntunin ng lupain upang maisagawa ang pinakakahiyahiyang mga gawa. Ang nangyari ngayon ay nagpaunawa sa akin ng isang bagay. Ang mga batas ng Grand City ay hindi na angkop para sa panahong ito. Hindi lamang sila kailangang magbago, ngunit kailangan din nilang panagutan ito. Sa kasalukuyan, ang bansa H ay isang bansang pinamumunuan ng batas. Ito ay hindi isang bansa na pinamumunuan ng isang emperador. Sa panahong ito, kahit na ang pinuno ay maaaring hatulan ng parehong mga batas tulad ng mga karaniwang tao. Ito ay isang panahon kung saan ang katarungan ng batas ay dapat na mapangalagaan sa lahat ng mga gastos. Kung ang Grand City ay kayang mag-frames kay Mr. Harvey, pagkatapos ay maaari silang mag-frame ng ibang tao sa susunod. Upang maiwasan ang isang bagay na tulad nito na mangyari, oras na para itama ang katayuan at mga espesyal na karapatan ng Grand City. Sina Jessie at Spectre ay kabilang sa pinakamahusay sa mga kabataang henerasyon sa loob ng Four Pillars. Habang ang kanilang mga salita ay hindi maaaring kumatawan sa kasalukuyang mga pinuno ng apat na haligi, kinakatawan nila ang mga tinig ng nakababatang henerasyon. At mula sa kung paano walang sinabi sina Samuel at Lexie, ang kanilang katahimikan ay kumakatawan din sa kanilang saloobin sa ilang mga pangyayari. Sa kasong ito, gustong alisin ng lahat ng apat na haligi ang mga espesyal na pribilehiyo ng Grand City. Naningkit ang mata ni Harvey nang makita ito. Alam niyang may ibang humihila ng mga string. Kanina, naisip niyang si Dan, Emery,
o taga-Evermore. Gusto nilang gamitin ang Grand City para tanggalin siya. Ngunit mula sa paraan kung paano kumikilos ang apat na haligi ngayon, maaaring gusto ng apat na haligi na gamitin ang pagkakataong ito para nakawin ang kapangyarihan ng Grand City. Grand City. Ito ay isang lungsod na lampas sa mundong ito. Ito ay dapat na isang lungsod na nasa sarili nitong bula. Ngunit sa sandaling gusto nilang makialam sa mga usapin sa labas ng mundo, ito ay nakatadhana na magkakaroon sila ng kontrahan sa 5 nakatagong pamilya, nangungunang 10 pamilya, pati na rin sa 4 na haligi. Napakaraming mapagkukunan sa mundong ito. Kung may biglang gustong kumuha ng bahagi ng mga mapagkukunang nahati na, ang taong iyon ay kailangang kumuha ng hiwa ng iba. Hindi mahalaga kung ang taong ito ay masyadong makapangyarihan o ang ibang tao ay hindi maaaring hayagang kumilos. Binigyan ng Grand City ang mga pinuno ng 4 pillars ng pagkakataon na gumawa ng kanilang mga hakbang. Hindi banggitin, ang 4 na haligi ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sarili. Kinatawan din ni Lexi York ang Yorks ng Hong Kong. Kinatawan ni Jesse ang Xaviers ng Walsing. Sa madaling salita, pinili ng Grand City na maging pampublikong kaaway ng lahat. Kung ganoon, paanong hindi sila matatalo? Marahil, sa lahat ng naririto, ang tanging nagmamalasakit kung inosente man o hindi si Harvey ay marahil si Samuel. Iyon ay dahil alam ni Samuel ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang personalidad, at ang kanyang bottom line. Tulad ng para sa iba pang 3, lahat sila ay dumating na may kanya-kanyang layunin. Ngayong natapos na ang masamang gawain ng pulis, oras na para sa mabuting pulis, tama ba? Gaya ng inaasahan, tila may naalala si Lexi at ikinaway ang kanyang kamay. She slowly said, "All right, everyone. Please allow me to say something fair." Mali talaga ang ginawa ni Lani, at inamin na niya. Kung paano siya mapaparusahan, may mga batas tayo para dyan. Hindi na kailangang sumakit ang ulo ng lahat dahil dito. Ang makakapagpasakit sa atin ng ulo ay kung gaano kalaki ang responsibilidad ng Grand City dito. Napatingin tuloy si Lexi kay Samuel. Parehong napatingin sa kanya sina Jesse at Specter. Tumawa si Samuel at sinabing, "Sakit din ang ulo ko," pero bigla kong naalala na si Harvey at ang Grand City ay may taya. Kung siya ay inosente, kung gayon ang lahat ng organisasyon at kapangyarihan sa kabila ng Grand City ay pagmamay-ari na niya ngayon. Jeffrey, sa tingin mo ba ay sobra-sobra ang hinihiling ko? Tumingin si Samuel kay Jeffrey, na walang sinabi. Kabanata 6830. Hindi lamang si Jeffrey ang pinuno ng Universal Sect, ngunit isa rin siya sa 7 predecessors ng Grand City. Para makasali siya sa magkasanib na paglilitis na ito, pinatunayan nito na mayroon siyang maraming kapangyarihan at maaaring magpas siya ng maraming bagay. Nang makita ni Jeffrey si Samuel na inihagi sa kanya ang pinakamalaking problema, huminga siya ng malalim. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang luma at kulubat na mukha. Tumingin siya kay Harvey, na nag-e-enjoy sa palabas hanggang ngayon, at sinabing, "Mr. Harvey, hinihiling ng lahat na narito na ipasa ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at organisasyong mayroon kami sa kabila ng Grand City. Interesado ka ba sa kanila? Hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Sa labas ng Grand City, mayroon kaming 3 bulwagan. Langit, lupa, at purgatorio. Pinamamahalaan nila ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Grand City sa labas ng lungsod mismo. Kapag mayroon ka ng mga kapangyarihang ito, hindi ka na mahihiwalay sa amin." Gusto ko. Hindi na pinatapos ni Harvey para matapos si Jeffrey at pumayag ito. "As per the bet, I want all the authority. Bibigyan ko ang Grand City ng 7 araw para ihanda ang lahat ng kinakailangang papeles. Gusto ko ang lahat ng detalyadong impormasyon sa staff, organization structures, at iba pang bagay. Ako mismo ang magpapadala ng isang tao na kukuha sa organisasyon. At the same time, please inform the other predecessors that this is not over. I will take over the investigation over Durandal's death. Once I'm done dealing with all my business here, as the leader of Grand City, it's finally time for me to go back and take a look."
Pagkatapos noon, hinila ni Harvey si Mandy palabas ng court. Nabalot ng katahimikan ng buong court. Hindi lamang kinuha ni Harvey ang kapangyarihan ng Grand City sa labas ng lungsod, ngunit mula sa kanyang mga salita, nalaman din niya na noong siya ay naging kinatawan, siya rin ay naging pinuno ng Grand City. Mula sa kanyang sinasabi, siya ay pupunta at babalik sa lungsod. May bakas ng kabagsikan sa mga mata ni Jeffrey, ngunit mabilis itong nawala. Ang pumalit dito ay ang pagngisi sa sarili. Nagulat si Lani, Clarion, Neve, at lahat ng iba pa. Sa pagkakataong ito, hindi ito kasing simple ng Grand City na dumaranas ng malaking kawalan. Malamang ay mahuhulog ito sa kaguluhan dahil dito. Si Samuel at Lexi lang ang nakatingin kay Harvey na may halong emosyon. Pagkatapos umalis sa underground city ng Forbidden Wasteland, isang helicopter na umiinit na ang nagsimula ng makina nito ng buo. Tumango si Harvey kay Ethan bago pinasakay si Mandy sa helicopter. Kahit gaano pa kalakas si Harvey, nakaramdam pa rin siya ng pagod nang makapasok siya sa loob ng helicopter. Bagamat hindi siya lumaban sa anumang laban, kailangan niyang maging lubos na nakatuon. Ngayong naayos na ang lahat, sa wakas ay nakapagpahinga na si Harvey. At the same time, medyo nakaramdam din siya ng pagod. Ito ay normal. Ang mga tao ay hindi ginawa para sa isang bagay na dumaan sa napakaraming trabaho ng walang tigil. Pagkatapos magtrabaho ng napakatagal, ang mga tao ay natural na makaramdam ng pagod. Si Mandy na nakaupo sa tabi ni Harvey ay naglabas ng basang tisyo at pinunasan ang kanyang noo. Harvey, tama ba talaga na umalis tayo ng ganito lang? Hindi naman nila sinabi na tatanggapin nila ang hiling mo. I think that they might turn against us if we're not alert enough. Kung ganoon nga, bakit hindi na lang tayo sumuko sa mga tinatawag na powers? The reason I left is exactly because I didn't want to force them too much, hibot balikat na sabi ni Harvey. Hindi mo ba nakikita, sa pagkakataong ito, ang nagtatarget sa Grand City ay hindi ako, kundi ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na haligi. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ang kahilingan na iyon ay upang bigyan ng pagkakataon ang Grand City. At least, bahagi pa rin ako ng Martial Arts Alliance. Ang pagbibigay sa akin ng mga ito ay mas mabuti kaysa ibigay sila sa iba, tama ba?